Maaga pa lamang ay abala na ang buong opisina. Isa itong kilalang kumpanya na maraming empleyado ang nangangarap mapasukan. Mataas ang sahod, magandang benepisyo, at higit sa lahat, prestiyoso. Ngunit sa likod ng maayos na imahe nito, may mga taong hindi nakikita ng iba. Mga ugaling nakatago sa likod ng ngiti. Sa araw na yon, isang bagong mukha ang pumasok sa pintuan. Si Lucas. Simple lamang ang kanyang suot. Plantsadong polo, ngunit halatang luma. Itim na pantalon at sapatos na hindi kasing kinis ng sa ibang empleyado. May dala siyang lumang bag at sa kanyang mga mata ay makikita ang kaba at pag-asa. "Good morning po." Mahina niyang bati sa guard bago pumasok. Pagdating niya sa loob, agad siyang napansin ng ilang empleyado. "Uy, mukhang may bagong hire ah," bulong ni Mercy habang nakatingin mula sa kanyang cubicle. "Parang naliligaw ata," sabat ni Mayat, sabay tawa. Hindi nagtagal, lumapit si Lucas sa HR desk at inayos ang kanyang mga papeles. Tahimik lang siya, maingat sa bawat kilos. Halatang ayaw niyang magkamali. Sa kabilang bahagi ng opisina, nakamasid si Diego, kilala bilang leader ng kanilang grupo. Nakasandal siya sa upuan, nakangisi habang pinagmamasdan ng bagong dating. "Sa tingin nyo, tatagal kaya yan?" tanong niya sa grupo. "Sa itsura pa lang, mukhang hindi na eh," sagot naman ni Johnny, habang pinipigilan ang tawa. Tahimik lang sa Delphine sa gilid, nakikinig, ngunit hindi sumasali. Ilang sandali pa, ipinakilala si Lucas sa kanilang department. Pinakilala siya bilang bagong staff na sasama sa team nila. "Hi, ako po si Lucas," simpleng sabi niya. Bahagyang yumuko bilang paggalang. Walang pumalakpak, walang mainit na pagtanggap. Tanging malamig na tingin at pabulong na tawanan ang kanyang natanggap. "Ah, ikaw pala yun," sabi ni Diego habang nakataas ang kilay. "Sige, doon ka muna. Mag-observe ka lang." Tumango si Lucas at tahimik na pumunta sa kanyang upuan. Habang inaayos niya ang kanyang gamit, naririnig niya ang may hinang bulungan sa likod niya. "Parang walang alam." "Sigurado ako, pabigat lang yan sa team." "Ewan ko ba kung bakit pa sila nag-hire ng ganyan." Pinili ni Lucas na huwag pansinin ng mga ito. Huminga siya ng malalim at sinubukang mag-focus sa kanyang trabaho. Maya-maya, lumapit si Johnny at basta na lamang ibinagsak ang ilang papeles sa mesa niya. "Hoy, Pago, ikaw na ang gumawa nito ha. Busy kami," sabi nito. Sabay alis nang hindi man lamang naghihintay ng sagot. Saglit na natulala si Lucas, ngunit agad rin niyang kinuha ang papeles. "Sige po," mahinaw niyang tugon. Mula sa malayo, nakamasid si Diego at ang grupo nito. Napangiti sila nang makita kung gaano kadaling utusan ng bagong hire. "Madali yan," sabi ni Mercy. "Mukhang sunod-sunuran lang." "Tama, napaka-perfect," dagdag ni Mayat. "May tagagawa na tayo ng trabaho natin." Habang ang lahat ay abala sa kaniga nilang gawain o sa panlalait, si Lucas ay tahimik na nagtatrabaho sa kanyang sulok. Ngunit sa kabila ng kanyang simpleng anyo at maamong kilos, may kakaiba sa kanya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging malinaw kay Lucas na hindi magiging madali ang kanyang pananatili sa opisina. Kung noong unang araw ay puro bulungan lamang ang kanyang naririnig, ngayon ay lantara na ang pang-aapi. Maaga siyang dumating tulad ng dati. Dala ang pag-asang baka kahit papaano ay magbago ang pakikitungo sa kanya. Ngunit pagpasok pa lamang niya, sinalubong kagad siya ng tinig ni Mercy. "Oh, nandiyan na pala si Mr. Sipag," sabi nito na may halong panunuya.
Nagtawanan sina Mayet at Johnny. "Good morning po," bati ni Lucas. Pilit nang ngumiti, ngunit walang sumagot. Umupo siya at agad na binuksan ang kanyang computer. Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho, ngunit hindi pa man siya nakakapagsimula, may bumagsak na folder sa kanyang mesa. "Oy Lucas, ikaw na ang bahala dito sabi ni Diego habang nakatayo sa tabi niya. "Madali lang yan, kung marunong ka." Muling nagtawanan ng grupo. Tinignan ni Lucas ang laman ng folder. Maraming dokumento at halatang hindi ito simpleng task. "Sir, parang marami po ito. Deadline po ba today?" Maingat niyang tanong. Napangisi si Diego. "Oo. Ano, kaya mo ba yan o hindi?" Saglit na natahimik si Lucas. Ngunit sa halip na magreklamo, ay tumango na lamang siya. Sige po, gagawin ko po." Pag-alis ni Diego, lumapit si Mayet. "Siguraduhin mo lang na tama ha. Ayaw namin ng pabigat," sabi nito habang nakapamewang. "Pasensya na po kung mabagal ako," mahinaong sagot ni Lucas. "Hindi lang mabagal, baka mali-mali ka pa," singit naman ni Mercy. Muli na namang nagtawanan ng grupo. Habang tumatagal ang araw, tumarami ang pinapasa kay Lucas na trabaho. Mga reports, encoding, at kahit mga utos na hindi naman sakop ng kanyang posisyon. "Oy, pakikuha naman ako ng kape utos ni Johnny na para bang siya ang boss. "I-print mo to at ayusin mo ang files ko mamaya." Wala na ni isa sa kanila ang nagsasabi ng please. At si Lucas, tahimik lang na sumusunod. Sa pantry, habang kumukuha siya ng tubig, narinig niya ang usapan ni Mercy at Mayet. "Grabe no, parang utosan na natin siya," sabi ni Mercy. "Okay lang yan, mukhang hindi naman siya lalabat sa atin sagot ni Mayet. Napayuko si Lucas. Saglit siyang napahinto. Ngunit agad rin siyang bumalik sa kanyang ginagawa. Hindi niya pinansin ang kirot sa kanyang dibdib. Hapon na nang mangyari ang isang eksenang lalong nagpahiya sa kanya. Lumapit si Johnny habang may hawak na papel. "Hoy Lucas, ano ba to?" Malakas nitong tanong. Lumingon ng ibang empleyado. "May mali raw sa ginawa mo. Napaka-basic na lang yan. Minali mo pa." Dagdag nito. Napatayo si Lucas, kinakabahan. Pasensya na po. Pwede ko pong ayusin." "Ano? Ayusin?" sabi ni Johnny. "Dapat una pa lang, tinama mo na." Nagtinginan ng mga tao sa paligid. May ilan na napangiti. Ang iba naman ay nanahimik. "Parang hindi ka bagay dito," dagdag ni Mercy habang nakatingin sa kanya. "Baka naman mas bagay ka sa probinsya," sabat naman ni Mayet. Naramdaman ni Lucas ang init ng kanyang mukha. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit pinili niyang manahimik muna. "Pasensya na po." Yun na lamang ang kanyang nasabi. Napailing si Diego mula sa malayo. "Sayang ang slot," bulong nito. Sa sulok, tahimik na nakatingin si Delphine. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan, ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Habang unti-unting bumabalik sa normal ang paligid, si Lucas ay muling umupo. Tahimik, nag-iisa, at patuloy na tinatanggap ang lahat. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Hindi galit, kung hindi isang matibay na desisyon na darating ang araw, sila naman ang haharap sa katotohanan na pilit nilang iniiwasan. Habang lumilipas ang mga araw, imbes na humupa ang pang-api, lalo pa itong lumala. Para bang naging normal na sa grupo ni Diego ang gawing katuwaan ng paghihirap ni Lucas. Sa bawat umaga, hindi na bago kay Lucas ang malamig na pagtanggap, ngunit sa likod ng kanyang tahimik na pag-upo sa mesa, mas lumalalim ang mga pagsubok na kanyang kinakaharap.
Isang araw, maaga siyang dumating upang tapusin ang mga naiwan niyang gawain. Maingat niyang inayos ang mga reports na ipinagawa sa kanya ni Diego noong nakaraang gabi. Sigurado siya, tama ang lahat. Paulit-ulit niyang chinek ang bawat detalye. Ngunit nang ipasa niya ito, agad siyang sinalubong ng kunot na noo ni Diego. "Ano to?" tanong nito, sabay lapag ng folder sa mesa. "Reports po, sir. Tapos na po," sagot ni Lucas. Binuksan ni Diego ang dokumento at biglang napailing. "Mali to. Hindi mo ba na-check?" Malamig nitong sabi. Nagulat si Lucas. "Sir, chinek ko po." Bakit mali-mali?" Sabat naman ni Mercy, na nakikinig lang kanina sa gilid. Lumapit si Mayet at sinilip ang papel. Ayaw nga no. Mali nga. Basic na basic minali pa. Unti-unting lumapit ang iba, parang nanonood ng palabas. Naramdaman ni Lucas ang kaba. Kinuha niya ang report at tinignan nito. Doon niya napansin, iba ang data. Hindi ito ang ginawa niya. "Sir, parang may nabago po," maingat niyang sabi. Anong nabago? Mataray na sagot ni Mercy. Naghahanap ka pa ng dahilan? Hindi po ako nagdadahilan. "Alam mo, Lucas," putol ni Diego, "kung hindi mo kaya ang trabaho, sabihin mo na. Huwag mong ipasa sa ibang pagkakamali mo." Tahimik ang buong paligid. Nakatingin ang lahat sa kanya. Walang naniniwala. Hindi na siya nakapagsalita. Sa likod ng grupo, napatingin si Delphine sa kanya. Halata sa mukha nito ang pagdadalawang isip. Parang may alam, ngunit pinili pa ring manahimik. Lingid kay Lucas, bago niya ipasa ang report, sinadya itong palitan ni Johnny habang wala siya sa mesa. Isang simpleng sabotahe. Isang planong pinag-usapan nila noong nakaraang araw. "Para matanggal na yan," sabi noon ni Diego. At ngayon, unti-unti na nilang isinasakatuparan. Hapon na nang muling pagsubok ang dumating. May isang mahalagang file na biglang nawala sa system. Isang file na hawak ni Lucas. "Nasaan yung file?" Galit na tanong ni Diego. "Sir, nandito lang po yun kanina," sagot ni Lucas, halatang kinakabahan. Hindi ka ba marunong makingat? Singit ni Mayet. Baka naman dinilit mo. Dagdag ni Mercy. Hindi ko po. Enough! Sigaw ni Diego. Puro ka na lang dahilan. Napayuko si Lucas. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay merong kakaiba. Saglit siyang tumingin sa monitor. Mabilis ang galaw ng kanyang mga mata. Parang may hinahanap. Maya-maya, tahimik siyang nagsalita. Sir, pwede ko pong maibalik. Napakunot ang noo ni Diego. Ano? Hindi na sumagot si Lucas. Ilang segundo lang, may pinindot siya sa keyboard. Biglang lumabas muli ang file sa system. Napatigil ang lahat. Paano mo nagawa yan ha? Tanong ni Johnny, halatang nagulat. Ngunit agad ding bumawi si Diego. Tsamba lang yan. Malamig nitong sabi. Huwag kang magmamagaling ha. Muling natahimik si Lucas. Ngunit sa sandaling iyon, may ilang empleyadong napaisip. Hindi yun mukhang tsamba. May alam talaga si Lucas. At kahit pilit itong tinatakpan ng grupo, unti-unti nang lumilitaw na hindi siya basta-basta. Ngunit para kina Diego, Mercy at sa iba pa, hindi yun mahalaga. Para sa kanila, isa lang si Lucas, isang target. At hanggat hindi pa siya natatanggal, hindi sila titigil. Ang hindi nila alam, na sa bawat hakbang nila papalapit sa kanyang pagbagsak, ay siya ring hakbang papunta sa sarili nilang kapahamakan. Dumating ang araw na tila hinihintay ng grupo ni Diego. Isang malaking pagkakamali ang nai-report sa department. Isang error na may kinalaman sa financial records ng kumpanya. Isang sensitibong bagay na hindi dapat nangyayari. At gaya ng inaasahan, kay Lucas nila ito ibinintang. May meeting tayo. Lahat ay dapat umattend ha.
Utos ni Diego. Seryoso ang mukha. Agad na nagtipo ng buong team sa conference room. Ramdam ang bigat ng hangin. Walang nagbibiruan, walang nagtatawanan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Lucas. Tahimik, nakayuko. Habang sa paligid naman niya, ay nakaupo ang kanyang mga katrabaho. Tila mga hukom na handang magbigay ng hatol. Lucas, panimula ni Diego. Malamig ang boses. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Saglit na tumingin si Lucas, ngunit agad ring yumuko. Dahil po sa error, mahinaw niyang sagot. Hindi lang sa error. Singit ni Mercy. Malaking problema to sa kumpanya. Sa totoo lang, kung hindi namin ito nakita kaagad, baka milyon na ang nawala. Dagdag ni Mayet. Nagbulungan ang ibang mga empleyado. Napatingin si Johnny kay Lucas. May ngiting mapanlait. Grabe, first week mo pa lang, ganyan ka na kaagad. Naramdaman ni Lucas ang bigat ng lahat ng mga mata na nakatingin sa kanya. Ngunit nanatili siyang kalmado. Sir, pwede ko pong ipaliwanag. Anong ipapaliwanag mo? Putol ni Diego. Na hindi mo kasalanan? Na may ibang gumawa? Tumahimik si Lucas. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kung hindi dahil alam niyang walang makikinig. Isa-isang nagsalita ang grupo. Napansin ko na talaga yan dati pa. Mali-mali na siya. Sabi ni Mercy. Pabigat sa team. Dagdag ni Mayet. Hindi marunong sumunod. Sabat naman ni Johnny. Bawat salita ay parang patalim na tumatama kay Lucas. Sa likod, nakaupo si Delphine. Nakayuko. Halatang hindi komportable. Alam niya ang totoo. Alam niyang hindi si Lucas ang may kasalanan. Ngunit wala siyang lakas ng loob para magsalita. Sa gitna ng ingay, nanatiling tahimik si Lucas. Walang galit, walang pagtatanggol. Tanging isang malalim na paghinga lamang. Lucas! Muling tawag ni Diego. Sa totoo lang, hindi ka bagay dito. Hindi ka qualified. Tumango ang iba. Mas mabuti na sigurong mag-resign ka na lang. Dagdag ni Mercy. Baka may marating ka pa sa ibang lugar. Sabi naman ni Mayet, sabay ngisi. Napatigil ang oras para kay Lucas. Hindi dahil sa sakit ng kanilang mga salita, kung hindi dahil sa katotohanang ito na ang tunay nilang pagkatao. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Isa-isa niyang tinignan ang bawat muka. Si Diego, punong-puno ng yabang. Si Mercy at Mayet, may ngiting mapanlait. Si Johnny naman, tila aliw na aliw sa mga nangyayari. At si Delphine, umiwas ng tingin. Sandaling katahimikan ang bumalot sa silid. At sa unang pagkakataon, bahagyang umangat ang ulo ni Lucas. Hindi na siya mukhang natatakot. Hindi na siya mukhang mahina. Tapos na ba kayo? Mahinahon niyang tanong. Nagulat ang lahat sa tono ng kanyang pananalita. Anong sabi mo? Ngunit bago pa siya makasagot, may kumatok sa pinto. 3 beses. Mahinahon pero may bigat. Napatingin ng lahat. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking naka-formal suit. Kasama ang ilang matataas na opisyal ng kumpanya. Biglang tumahimik ang buong silid. Tumayo si Diego. Sir, ngunit hindi siya pinansin ng bagong dating. Diretso itong tumingin kay Lucas. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Good morning, sabi ng lalaki. Mukhang nagsimula na ang meeting . Nang wala ako, napansin ng lahat ang kakaibang tono. At higit sa lahat, ang paraan ng pagtayo ni Lucas. Diretso, kalmado, at tila handa. Nanatiling tahimik ang buong conference room matapos pumasok ang lalaking nakasuit. Ramdam ang tensyon sa bawat sulok. Parang may paparating na bagyong hindi nila inaasahan. Ang lalaking iyon ay kilala ng lahat. Isa siya sa pinakamataas na opisyal ng kumpanya. At kung siya ay naroon, ibig sabihin, seryoso ang sitwasyon. Sir,
Good morning po. Agad na bati ni Diego. Pilit na inaayos ang kanyang postura. May inaayos lang po kaming internal issue. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki ulit. Sa halip, dumiretso ito kay Lucas. Natagalan ka ata, biglang sabi ni Lucas. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Si Diego ay napatingin kay Mercy. Si Mayet ay napatras ng bagya. Si Johnny naman ay natigilan. Sir, kilala niyo po siya? Tanong ni Mercy, halatang naguguluhan. Hindi kaagad sumagot ang lalaki. Sa halip, tumingin siya sa buong grupo. Isa-isa, parang sinusukat ang kanilang pagkatao. Pagkatapos, humarap muli siya kay Lucas. Gusto mo bang ikaw nang magpaliwanag? Tanong nito. Tahimik na tumango si Lucas. Daan-daan siyang humarap sa grupo. Hindi na nakayuko. Hindi na kinakabahan. Iba na ang kanyang tindig. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya. Walang sumagot. Siguro nagtataka kayo kung bakit ako narito. Dagdag niya. Napalunok si Diego. Lucas, ano ba tong pinagsasabi mo ha? Tumingin si Lucas sa kanya. Kalmado, ngunit may bigat. Ako ang tinalagang susunod na mamamahala sa kumpanyang ito. Parang tumigil ang mundo. Ano? Halos sabay-sabay na sabi ni na Mercy at Mayet. Hindi pwede yan, pulong ni Johnny. Ngunit nagsalita ang lalaking nakasuit. Totoo ang sinasabi niya. Matatag nitong pahayag. Si Lucas ang magiging bagong boss ninyo. Ililagay siya rito bilang ordinaryong empleyado upang obserbahan muna ang ugali ng bawat isa sa inyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong grupo. Unti-unting nagbago ang kanilang mga mukha. Mula sa yabang, naging takot. Hindi namin alam. Nauutal na sabi ni Mercy. Sir, kung alam lang po sana namin. Dagdag naman ni Mayet. Ngunit hindi pa tapos si Lucas. Hindi nyo kailangang malaman. Mahinaon niyang sagot. Dahil ang respeto ay hindi dapat nakabase sa posisyon. Walang makatingin sa kanya ng diretsyo. Isa-isa niyang tinignan ng mga ito. Diego, tawag niya. Napayuko ang lalaki. Ginamit mo ang posisyon mo para maliitin ang iba. Pinilit mong iparamdam na ikaw ang may kapangyarihan. Hindi nakasagot si Diego. Mercy, Mayet, sunod niyang tawag. Napahigpit ang hawak ng dalawa sa kanilang mga sarili. Ginamit niyo ang salita para manakit. Ginawa niyong libangan ng panlalait. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Mayet. At ikaw, Johnny, tumingin siya rito. Ginawa mong biro ang trabaho. Ang respeto ay ginawa mong katatawanan. Napayuko si Johnny. Sa huli, tumingin siya kay Delphine. At ikaw, pinili mong manahimik kahit alam mo ang totoo. Napapikit si Delphine. Tahimik ang buong silid. Walang makapagsalita. Walang makagalaw. Ang lalaking kanina lang ay minamaliit nila, ngayon ay nakatayo sa harapan nila bilang kanilang magiging pinuno. At sa sandaling iyon, unti-unti nilang na-realize, hindi lang sila nagkamali. Lubos silang nagkamali. At ang mas masakit pa, wala na silang paraan para bawiin ang lahat ng kanilang mga ginawa. Matapos ang pagbubunyag, nanatiling mabigat ang hangin sa conference room. Wala nang may lakas ng loob na magsalita. Ang dating maingay na grupo ay tila naging mga batang nahuli sa kasalanan. Si Lucas ay nakatayo sa harap. Kalmado, tahimik, ngunit may otoridad na hindi may tatanggi. Sir Lucas, pasensya na po. Hindi talaga namin alam. Nauunang nagsalita si Mercy. Nanginginig ang boses. Sumunod naman si Mayet. Halos maiyak. Kung alam lang po sana namin na kayo po pala, hindi po namin gagawin sa inyo to. Napailing si Lucas. Yun ang punto. Mahinaon niyang sagot.
Hindi niyo kailangang malaman kung sino ako para tratuhin ako ng tama. Tumahimik silang muli. Lumapit ng kaunti si Diego. Halatang nawala ng kumpiyansa ang dating matapang na tindig. Sir Lucas, ako po ang may kasalanan. Ako ang nag-umpisa. Sana po ibigyan niyo kami ng chance. Sandaling tumingin si Lucas sa kanya. Chance? Ulit niya. Tumango si Diego, desperado. Ngunit nanatiling kalmado ang mukha ni Lucas. May pagkakataon kayo araw-araw, sagot niya. Ngunit mas pinili niyong gamitin iyon para mang-api, manloko, at mangyurak ng tao. Parang sinaksak ang puso ni Diego sa mga salitang iyon. Hindi na siya nakapagsalita pa. Sumingit si Johnny. Pinilit nang umiti kahit halatang kinakabahan. Sir, nagbibiro lang naman po kami. Wala pong personalan. Tumingin si Lucas sa kanya. Diretso. Ang biro na nakakasakit ay hindi biro. Maikli niyang sagot. Natahimik si Johnny. Sa gilid, si Delphine ay dahan-dahang tumayo. Sir, pasensya na po. Sabi niya, mababa ang boses. Alam ko pong mali pero natatakot po akong magsalita. Tinitigan siya ni Lucas ng ilang segundo. Ang katahimikan sa gitna ng mali ay pakikisama sa mali, sagot niya. Napayuko si Delphine, puno ng pagsisisi. Ilang sandali ang lumipas bago muling nagsalita si Lucas. Bilang bagong mamamahala, panimula niya. Responsibilidad kong ayusin ang sistemang ito. Lalong kinabahan ng lahat. Kaya simula ngayon, dagdag niya. May mga desisyon na kailangan gawin. Huminga ng malalim si Mercy. Napahawak si Mayet sa kanyang braso. Diego, unang tawag niya. Napapikit ang lalaki. You are terminated. Effective immediately. Parang bumagsak ang mundo ni Diego. Sir, pakiusap po. Pagmamakaawa niyang sabi. Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Lucas. Mercy, sunod niyang tawag. Napaiyak ito. You are also terminated. Toxic behavior has no place in this company. Napaupo si Mercy. Tuluyan na walan ng lakas. Mayet, dagdag ni Lucas. Nanginginig itong tumayo. You are suspended indefinitely. Pending evaluation. Tumulo ang luha ni Mayet. Kau Johnny, tumingin siya rito. Yes sir. Mahina nitong sagot. You are suspended. Unprofessional conduct. Tumango si Johnny. Walang lakas. Sa uli, tumingin siya kay Delphine. Tahimik ang lahat. Delphine, you will remain, sabi ni Lucas. Nagulat ito. Pero may warning ka. This is your last chance. Napaluha si Delphine. Salamat po sir. Buling natahimik ang silid. Isa-isa nilang naramdaman ang bigat ng kanilang mga ginawa. Hindi na ito simpleng pang-aapi lang. May kapalit ito. At ngayon, pinabayaran na nila. Si Lucas ay tumingin sa kanila sa huling pagkakataon. Walang galit, ngunit walang awa. Dahil alam niya, may mga aral na kailangang matutunan kahit pahuli na ang lahat. Lumipas ang mga linggo matapos ang insidenteng nagbago sa buong opisina. Tahimik na ang lugar na dati puno ng bulungan at tawanan. Wala na ang mga mapanlait na boses. Wala na ang mga matang mapanghusga. Ang bawat empleyado ay naging maingat, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa aral na iniwan ng nakaraan. Sa ilalim ng pamumuno ni Lucas, unti-unting nagbago ang kultura ng kumpanya. Maigpit siya ngunit patas. Tahimik ngunit malinaw. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin siya nananakot. Ngunit sa bawat salita niya, ramdam ang bigat at katotohanan. Natutunan ng mga empleyado na ang respeto ay hindi binibigay dahil takot. Ito ay pinipili. Isang umaga, habang nakatanaw si Lucas mula sa kanyang opisina, pinagmasdan niya ang mga empleyadong abala sa trabaho. Maayos, tahimik, at may disiplina. Ngunit sa kanyang isipan, bumabalik ang mga nangyari.
hindi niya nakalimutan at hindi rin niya ginustong makalimutan dahil iyon ang naging daan upang magbago ang lahat. Sa kabilang banda, hindi naging magaan ang naging kapalaran ng mga natanggal. Si Diego, na dati puno ng yabang, ngayon ay hirap nang makahanap ng trabaho. Kumalat kasi ang balita patungkol sa kanyang ugali. Walang kumpanyang gustong tumanggap sa kanya. Si Mercy na dating malakas manglait, ngayon ay tahimik na namumuhay. Ang mga salitang ginamit niya noon ay tila bumalik sa kanya. Ngunit wala nang makikinig sa kanyang paliwanag. Si Mayet, na suspended, ay hindi na rin nakabalik pa. Ang kanyang pangalan ay nadungisan ng kanyang mga ginawa. Ang dating tawa niya ay napalitan ng pagsisisi. Si Johnny naman ay pilit na bumangon matapos ang suspension. Ngunit iba na ang tingin sa kanya ng lahat. Wala nang natutuwa sa kanyang mga biro. At pas pinababa pa ang kanyang posisyon sa kumpanya. Habang si Delphi naman, siya lamang ang nanatili. Ngunit araw-araw, dala niya ang bigat ng kanyang katahimikan noon. Pinili niyang magbago. Hindi dahil takot siya kay Lucas, kung hindi dahil sa konsensya. Isang hapon habang pauwi si Lucas, napadaan siya sa isang maliit na karinderya. Doon niya nakita si Diego at Mercy. Tahimik, pagod, malayo sa dati nilang anyo. Nagkatinginan sila. Sandaling katahimikan ang namagitan. Lucas, may naong tawag ni Diego. Ngunit hindi na siya lumapit. Hindi na siya nagsalita. Hindi dahil sa galit. Kung hindi dahil alam niyang tapos na ang lahat. Ang mga pagkakataon na minsang nasa kanilang kamay ay hindi na may babalik pa. Nagpatuloy si Lucas sa paglalakad. Habang papalayo siya, naiwan ang mga taong minsang nanghamak sa kanya. Ngayon ay puno ng pagsisisi. Ngunit huli na. Sa bawat hakbang ni Lucas, dala niya ang isang mahalagang aral na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa panlalamang sa iba, kung hindi sa kakayahang manatiling tama kahit mali ang mundo sa paligid mo. At para sa mga taong piniling mang-api, darating ang araw, nahaharap din sila sa katotohanan. Dahil sa mundong ito, hindi habang buhay nasa taas ang mapagmataas at hindi rin habang buhay nasa baba ang inaapi. Lumipas ang ilang mga buwan. Ang kumpanyang minsang nabalot ng takot, tsismis at pang-aapi ay tuluyan ng nagbago. Sa ilalim ng pamumuno ni Lucas, hindi lang sistema ang inayos, pati ang ugali ng mga tao. Hindi na uso ang panlalamang, hindi na uso ang pangmamaliit, at higit sa lahat, natutunan ng bawat isa na ang respeto ay hindi dapat hinihingi. Ito ay kusang ibinibigay. Isang araw, nagkaroon ng orientation para sa mga bagong empleyado. Nakaupo sila sa isang malinis at tahimik na conference room. Puno ng kaba at pag-asa, katulad ng naramdaman ni Lucas noong una siyang dumating. Tahimik siyang pumasok. Agad na tumayo ang lahat bilang paggalang. Ngunit ngumiti siya ng bahagya at itinaas ang kanyang kamay. Sige lang, umupo lang kayo, sabi niya. Walang yabang, walang pagmamalaki. Simple. Tumingin siya sa kanila, isa-isa. At sa sandaling iyon, naalala niya ang sarili niya noon. Isang bagong empleyado. Tahimik, minamaliit, ngunit may dalang layunin. Alam ko ang pakiramdam na nasa posisyon niyo. Panimula niya. Ang kaba, ang takot na magkamali, ang pagnanais na matanggap. Tahimik ang lahat habang nakikinig. Pero tandaan niyo ito, dagdag niya. Ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi kung gaano siya katalino o kagaling, kung hindi kung papaano niyang tratuhin ng iba. May ilan sa mga bagong empleyado ang napatingin sa isa't isa. Hindi nila alam ang buong kwento, ngunit ramdam nila ang bigat ng kanyang mga salita. Dito sa kumpanyang ito, patuloy ni Lucas, hindi mahalaga kung gaano ka katagal o kung gaano kataas ang posisyon mo. Ang mahalaga, marunong kang rumispeto. Isang maikling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay tumango siya. Yun lang, welcome sa team. Simple, ngunit tumatak.
Habang papalabas siya ng conference room, napansin niya si Delphine sa labas. May hawak na mga dokumento. Abala sa trabaho. Nagkatinginan sila. At sa pagkakataong iyon, bahagyang ngumiti si Lucas. Isang maliit na senyales ng pagtanggap ng pangalawang pagkakataon. Samantala, sa labas ng mundo ng opisina, patuloy ang buhay ng iba. May mga natuto, may mga nagsisi, at may mga hindi pa rin nakamove on sa kanilang nakaraan. Ngunit iisa lamang ang malinaw. Ang bawat ginawa ng tao, mabuti man o masama, ay may kapalit. Hindi man kaagad, pero darating at darating ito. At kapag dumating ang oras na yon, wala nang posisyon, wala nang yaman, at wala nang dahilan ng makapagliligtas sa'yo. Lalo na kung mali ang pinili mong gawin. Sa dulo, ang kwento ni Lucas ay hindi lang patungkol sa pag-iiganti. Hindi rin ito patungkol sa kapangyarihan. Ito ay kwento ng katotohanan, na ang tahimik ay hindi mahina, na ang mabait ay hindi dapat inaabuso, at ang respeto ay salamin ng kung sino ka bilang tao. At sa mundong puno ng mapanghusga, mas mahalaga pa rin ang manatiling tama kahit walang nakakakita. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.